beloved Boss Mike Cervera. Ito na mga kababayan ko. Naku! Matindi to mga kababayan ha. Huwag kayong maawa ha. Oo, ako, awang-awa na kay Pangulo. Grabe, matindi. Oo, eto na. Umpisa na natin mga kababayan. Nakapag-like na po ba kayong lahat? Baka naman hindi pa ha. Eto na. Shoutout nga muna sa inyo. Olive Macapagal, Elena Capistrano, Luz Med, Jojo Chavez na isang chismosa, Alicia Duran, nandyan na. Si Gama, ano yan? Gama Pel. Oo, nandyan na rin si, sorry labo ng mata ko ngayon. Basta shoutout sa inyo lahat. Eto na mga kababayan, umpisa na natin. Si Pangulong Bongbong. Grabe ito. Opo mga kababayan, grabe. Eto na, pasok. Dito. Ayan mga kababayan ha, tignan nyo, naluha sa galit ang Pangulo dahil sa paghihirap ng mga Pilipino dahil sa mga kurakot sa bayan. Nako! Oo, galit na ho si Pangulo, sa galit naiiyak na. Grabe no, titindi kasi mga hinayupak na mga magnanakaw na to eh. Pasok! You're teary-eyed. I'm sorry? You're teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, Naluluha daw ba siya? Sige. because I'm very upset. Kita nyo, no, hindi nahihiyang aminin ni Pangulo na naiiyak siya. Kaasi na, kapimpiman, Apo Bongbong! Kayang data, kayang-kaya mo yan. No, because I see people having a hard time. Correct. And and they don't deserve it. Totoo naman, di po ba? Hindi naman talaga deserve ng mga taong mahirapan sa kagagawan ng mga ilang mga hinayupak na kawani ng mga gobyerno at mga politiko tulad ng mga senador na mga nasasangkot mga kababayan dito sa mga katiwalian, pagnanakaw sa pondo ng ating kaban ng bayan. Ano po? Grabe. Sa mga kongresista na ngayon mga kababayan ay talaga namang nagbaba ng Malacanang. Ng kanilang statement. Ng kanilang mensahe. Nako, grabe. Tinamaan, no? Talagang tatamaan eh. Mabuti mga kumasamang tao yan. Correct. Dapat parusahan. Correct. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Yun na nga. Kundi mahalin ang pamilya. Correct. Kaming mga Pilipino, Mr. President, wala kaming ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Yung mga OFW nating mga kababayan, sinasakripisyo yung kanilang kaligayahan na makasama ang kanilang mga pamilya. Di ba? Kompleto at buo sila na nagagabayan sana nila yung mga anak nila. Nahihirapan kami, Mr. President. Pero itong mga hinayupak na mga kinang-inang mga senador, congressman, kawani ng mga gobyerno, sama nyo na yung DOH, sa pangunguna ng isang hindi maipaliwanag kung saan napunta yung halos 100 bilyon na pera't pondo. Isama nyo na dyan yung napakarami pa. At itong controversial ngayon, DPWH. Walastik na yun mga kababayan. Grabe, pasarap, pera ng mamamayan. Sabi ni Elena, nagagalit na tuloy. Sakit sa dughan pag nakita mo ang ating Pangulo naluluha. Yun na nga. Sa totoo lang, hindi ako magla-live ngayon. Kaya lang ayoko na palagpasin ito. Ayoko na paabutin pa bukas. Gusto ko paggising natin ng bukas, good vibes na tayo. 'Di ba? Ay Chang Pachuchay, Lucy Menegawa, at saka si Jinkoy. 'Di ba? Mga kababayan ko, Marilu Faustino. Di ba? Ito, Marco Antonio, makinig ka. Pakinggan nyo. Si Pangulo. They don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Kita Dapat nyo? parusahan. Tama. Hindi naman eh. Hindi. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Correct. Kundi mahalin ang pamilya. Yan, ang tinutukoy kasi ni Pangulo rito, tayong mga Pilipino. Sabi ni Pangulo, wag niyong pahirapan ang mga Pilipino, ang taong bayan. Wag niyong pahirapan. Walang mga kasalanan yan.
Ang alam lang ng yung mga yan ay magtrabaho at mahalin yung pamilya nila. Putik na yun, mga kababayan, ha? Di po ba? Malupit yun. Oo, malupit yun, mga kababayan. Yung magsasalita yung Pangulo ng ganon. Nako, ano, Heidi Pantino, si PBM ang naglilinis ng dumi ni Duterte, sabing ganon. Nako, ano, Edita Banjola, no? Marinette, Lipos, Mane, nako, Alicia, ano, eto na. Ba't mo paparusahan? Correct, ang napaparusahan kasi mga kababayan, ang taong bayan eh. Ka-tireman, ano, ang ingay mo, Boss Mike. Nagtatagay ako, umiinit tuloy ang ulo ko. Yun na nga eh. Kita nyo mga kababayan eh, pinahirapan talaga yung mga mamamayang Pilipino. Nakikita nyo ba sa social media? Inaanod yung mga tao. Yung mga kagamitan nila mga kababayan. Nalilipos. Ano ba ibig sabihin ng nalilipos sa ano? Sa Tagalog? Sa Ilocano, nalilipos ba? Nalulunod! Oo. Mga kababayan eh. Di mo ba? Eto ho, si Pangulo, sinserong-sinsero. Yung sama ng loob, mga kababayan, hindi lang ho tayo. Pati ho siya eh. Masama loob. Nakikiramay sa sambayan ng Pilipino sa dinadanas natin. Sa kagagawan ng mga ilang matatakaw sa pera. Sa kagagawan ng mga sindikato, kasapakat, yung mga politiko, yung mga kawani ng gobyerno, at yung mga negosyanteng mga kontraktor na tulad nila Diskaya. Kita nyo mga kababayan ko, si Pangulo nakikiisa sa atin, mga kababayan. Yung nararamdaman natin, ramdam talaga niya eh. Di ba ba? Kaya ho ito'y nagsisikap na masolusyonan, mapanagot lahat ang mga inang-inang mga politiko, na nasa Kongreso, nasa Senado, nasa gobyerno, at mga matatakaw na negosyante katulad ng pamilya ni Diskaya. Kita nyo mga kababayan ko, no? Kakampi natin mga kababayan si Pangulo. Para magpayaman ka? Correct? Kita nyo? Narinig nyo yon? Tingnan nyo, pakinggan nyo rito. Yan pakinggan nyo maigi. Time. There. They're having a hard time. And and they don't deserve it. Correct? Mabuti ba kung masamang tao yan? Tama. Dapat parusahan. Oo nga. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Correct. Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Di ba mga kababayan? Paparusahan mo ang taong bayan para magpayaman ka. Sabi, Argo, oh. Ano, Argo? Ano, Argo? Putik na yan, no? Mukhang magbabanatan na, no? Oo, malapit na yan. Ito na nga, mga kababayan. Nagpalabas na ho ng statement ang Malacanang, mga kababayan. At isinalin na natin sa salitang Tagalog para mas maiintindihan ng mas marami. Ito na, mga kababayan. Yan. Pahayag ng Executive Secretary. Wala na pong iba, si Bersamin yan. Di ba? Sabi rito mga kababayan, dali Boss Mike. Yan. Naku, hindi mo makikita yan. Wait lang, di ko makita. Yan, medyo makita-kita ko na. Ang gabinete ay mahigpit na tumututol sa kamakailang mga pag-ikot na nagmumula sa ilang mga membro ng kapulungan ng mga kinatawan. Ang tinutukoy po mga kababayan, Kongreso. Ano po? Eto pa mga kababayan. Eto sabi rito mga kababayan, ang gabinete ay mahigpit na tumututol sa kamakailang mga pag-ikot na nagmumula sa ilang mga membro ng kapulungan ng mga kinatawan. Kongreso ang tinutukoy mga kababayan. Nasa gayoy, ayan, nagtatangkang ilipat ang sisihin sa kanilang sariling katiwalian. Putik na yan, ang bigat niyan mga kababayan. Napakabigat. Biruin ninyo mga kababayan, iniikot ng Kongreso ang katiwalian na sila mismo ang may kagagawan. Pukinang ina nyo. Ilabas nyo na yung dapat ilabas nyo.
nagagalit na si Pangulo. Oo, eto, mga kababayan, no? No? Yan, no? Oh, ano sabi rito? Oh, ng mga kinatawan na sa gayoy nagtatangka. Oh, nagtatangkang ilipat ang sisihin. Ibig sabihin ba? Ha? Pinapasalo. Oh, parang ganon. Yung bang dinadivert, ano ba tawag doon sa napakahirap Tagalogin? Yung po bang pinapasa yung sisi sa iba, mga kababayan ko. Kita nyo? Ayan, oh. Oh. Ha? Oh, yan. Nasa gayoy, nagtatangkang ilipat ang sisihin sa kanilang sariling katiwalian. Tanyo, sarili nilang katiwalian, no? Mga kababayan, at mga pagkabigo sa executive branch. Putik na yan, mga kababayan. Tingnan nyo, hindi kukonsintihin ng mga miyembro ng gabinete ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng executive branch. Putik na yan. Oh, kita nyo malalim tong mukhang magsasalpukan na, mga kababayan. At anumang pagsisikap na i-hostage ang proseso ng budget. Putik, mga kababayan, no? Hino-hostage nila yung budget, mga kababayan, na para sa 2026. Grabe, mga kababayan, ng mga political threats. Putik na yan, mga kababayan. Sige! Hamunin nyo si Pangulo. Ang lahat ng ating pagsisiyasat sa mga anomalya ay magiging walang saysay kung ang mga pinagmumulan ng katiwalian ay mananatiling hindi masusuri. Putik. So mga kababayan, kasi mukhang tinututulan nila yung independent commission na binubuo ni Pangulo para ho imbestigahan ito hong mga katiwalian, kasama na ho yung mga kinang-inang mga politiko. Yun, mga kababayan. Ano? Kinang-ina. Mga magnanakaw. Mga senador, congressman. Ganon, ano? Kita nyo? Alam nyo, tumataas ho ngayon yung pong suporta. Dumadami ang suporta ngayon ni Pangulong Bongbong, para kay Pangulong Bongbong Marcos. Antindi ay tiyang, Arnold Lopez, kararating nyo lang. Pwede na, ipalit, boses ni Boss Mike Sawangwang. Kababayan, eto, kita nyo, narinig nyo? Ang lahat ng ating pagsisiyasat sa mga anomalya ay magiging walang saysay kung ang mga pinagmumulan ng katiwalian ay mananatiling hindi masusuri. Kita nyo, mga kababayan ko? Grabe. Pagod pa ako nito, Alicia Duran. Ayoko na nga sana mag-live, Pero kailangan nyo na itong malaman sa lalong madaling panahon. Kita nyo? Para po bang gustong busalan, gusto pong i-hostage, ang Malacanang na wag nang magsagawa ng kanilang hiwalay na imbestigasyon. Bakit? Anong meron? Tila ba meron kayong tinatago talaga? Si Pangulo hindi, kahit sino masagasaan. Sabi ko nga, mga kababayan, sa post ko kamakailan, unawain nyo maigi. Walang kamakamag-anak, walang kaibig-kaibigan, walang congressman, walang senador. Lahat kayo. Oo, kung kailangan masagasaan ni Pangulo, sasagasaan kayo. Putik na yan. Di ba? Nakakamiss ang ingat ni Boss Mike. Uy, eto na, kita nyo, kasi po makakasuhan po sila. Yun na nga. May tinatago talaga sila. Yun na nga. Sabi ko naman sa inyo, Argo, pagka mali, doon tayo sa tama. Di ba? Eto na, mga kababayan ko, si Pangulo na to Si Pangulo na to. Talagang pinapakita yung bagong Pilipinas, mga kababayan, na kanyang tagline, Kasi mga kababayan,
talagang gusto niya na magbago ang sistema. Gusto niya na matigil ang korupsyon. Ito yung totoo. Oo, mga kababayan. Ano, Jojo Chavez, ingay-ingay ko ba? Teka muna! Totoo naman eh. Di ba? Totoo naman. Isusunod ko na yung kaibigan mo. Ha? Susunod ko na. May nalaman ako ha. Sabihin mo sa kanya. Bago pa mahuli ang lahat. Eto na mga kababayan ko. Ha? Eto na. Ano sabi? Kaya naman, hinihimok namin ang kapulungan ng mga kinatawan. Ito po yun, kongreso po ito ha. Ibig sabihin po, kapulungan ng kinatawan, yan po yung kongreso. Opo, ang tinutukoy po rito kongreso. Oo, yung mga kinatawan, representative. Yan, yung mga yung hinayupak na mga, ilan dyan mga animal, mga hayop. Opo, wala hong pakundangan, walang awa sa mga mamayan. Ultimo kababayan, ultimo kabandahan, ultimo ka probinsya, ultimo ka city. Ultimo, kalungsod. Walang yan mga kababayan ko Oo. Ninanakawan. Di ba? Melia Hosaka, di ba? Grabe. Sige, ito na mga kababayan ko. Anong sabi rito? Hinihimok namin ang kapulungan ng mga kinatawan na sundin. Ayan, kita nyo mga kababayan didiinan na natin. Hinihimok daw. Hinihimok namin ang kapulungan ng mga kinatawan. Hinihimok ang kongreso, nog-nog. Nasundin ang kahilingan ng mga tao para sa ganap na pananagutan. Putik na yan mga kababayan. Bakit nyo ba inaalis yan? Yan na nga ba sinasabi ko paano ngayon to? Paano na ngayon? Ano kaya magiging aksyon nito nung si speaker eto na ho yung pong Malacanang na yung executive branch kung tawagin nila mga kababayan, 'di ba? Tapos yan. Ano ba? Pinipigilan nyo ba, Kamara, na maimbestigahan yung ilan ninyong kasama? Kagaya ni Saldico, na ngayon nagsasakit-sakitan yata yung walang ya. Di ba mga kababayan? Ano ba kung walang kasalanan si Saldico, paharapin niya? Ganun lang yun Bakit ba? Para bang may kinatatakutan ba kayo? Di ba? Sabwatan na to? Magkakasabwat kayong lahat dyan? Mula doon sa speaker hanggang doon sa mga party list Kinangina, wag ganon. Maawa kayo sa presidente. Di ba? Maawa kayo sa presidente. Mangiyak-iyak na yung Pangulo. Hindi kayo naaawa. Linisin muna. Eto, matindi mga kababayan Kita nyo, Eto, nilakihan pa At nakabold pa mga kababayan. Linisin muna ang inyong bahay. Kita nyo? Sino ba ang rito? LLL. Sino ang pinatutunguhan? Bahay sa Kongreso. Pinalilinis. Sabi na ng Malacanang, linisin nyo muna yung inyong bahay. Yang Kongreso. Abay, mahiya naman kayo. Di na kayo nahihiya. Kakapal ng mga mukha nyo. Sabi na nga ni Pangulo, di po ba? Sino nakarinig sa sino nakabasa nung post ko nung nagsona si Pangulo? Muntik nang masunog yung nasa likod, sabi ko pa nga. Di po ba? Hindi ko nababanggitin kung sino. Di ba? Maaring si Chis Escudero, mga kababayan ko sabi ni Pangulo, mahiya naman kayo. Putik na yan, Di ba? Ano yun? Boss Mike, may isang DDS nakapasok. Hayaan mo lang. Mahiya naman kayo. Di ba? Sabi nga ni Argo. Pinklawan niya si Argo. Di ba? Yun mga kababayan, Alicia Duran Sino ba naman ang matutuwa riyan? Kita nyo mga kababayan ko. Basahin nyo, unawain nyo maigi.
Oo, tinranslate ko na ho sa Tagalog para ho mas maintindihan ng mas nakakarami. Ano po? Eto, mga kababayan ko. Yan na lang ho, yung dulo na lang ho. Yung sabihin na, linisin muna ang inyong bahay. Kita nyo, sabi nga rito, dito sa ikatlong paragraph, ang lahat ng ating pagsisiyasat sa mga anomalya ay magiging walang saysay kung ang mga pinagmumulan ng katiwalian ay mananatiling hindi masusuri. Ano? Malalim, ano? Ibig sabihin, mga kababayan, wag na kayong magpanggap etong mga nasa Kongreso. Isama na rin natin ang Senado. Wag na kayong magpanggap, magkunwari na kayo'y nag-iimbestiga. Samantalang kayo mismo ang dapat na imbestigahan at managot sa mga nangyaring itong katiwalian. Di ba mga kababayan ko? Yan. Ay hindi magkakasuhan po, boss. Kailangan makasuhan. Sabi rito di ba? Yan ang pinagmumulan daw ng katiwalian. Ay mananatiling hindi masusuri. Kaya naman hinihimok namin ang kapulungan ng mga kinatawan na sundin ang kahilingan ng mga tao para sa ganap na pananagutan. Kita nyo? Grabe, no? Ang lalim pa rin pati Tagalog, mga kababayan. Nahihirapan na akong i-translate, mga kababayan. Mga grabe pa rin lalim ng Tagalog. Di ba mga kababayan ko? Yan! Paano naman kasi, mga kababayan ko? Tingnan nyo naman si Pangulo, I'm sorry? Hindi ba kayo naaawa rito? Habang nasa podcast, naiiyak na ho sa sama ng loob si Pangulo. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Teary-eyed? Are you teary-eyed? Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Correct. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Yeah, that makes no sense to me. Buti na lang may pangkape na ako mula kay Meli Husaka. Thank you po Eto, kita nyo si Pangulo, no, mga kababayan ko. Alam nyo yung kagustuhan, damang-dama natin, no? Yung kagustuhan, yung pagpupursige, na maiayos ang bansang ito. Sapagkat mga kababayan, sabi nga natin, ang korupsyon, mula nang mawala si Apo, nagsimula ito, hanggang naging talamak, hanggang makarating kay Digong. Nung kay Digong na ho, mga kababayan, minukbang na ho yung pere. Di ba? Mga kababayan, nagmukbang na ho sila, mga kababayan kita nyo, lumalabas ng katotohanan ngayon. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.